Good morning guys! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Beats for today's video guys. Ayan, marami na po tayong natapos na mga routine. Tapos ngayon lang po ako nag-umpisang intro ng vlog ko. Dahil tinapos ko muna yung paglinis sa labas. Tapos pinaliguan ko yung mga aso, ginupitan si Shaira. Pinaliguan ko yung dalawang anak niya na giniginaw, saka blinuwer ko naman. So, tapos naman po ako dito maglinis sa kusina. At saka, yung oras po is alas 10. Alas 10:52. Malapit na pong mag alas 11. Tsaka, namamatay po ako ng mga honey. Kasi, marami po akong namatay. Dahil parang magbabahay na naman dito sa silong. Ayan. Meron na naman isa lumilipad-lipad. Mga 10 na po yung napatay ko na honey. Kasi masakit po ito. Mangagat. Tapos kung makagat ka is mamamaga ka agad. Parang gagawa na naman sila ng bahay dito sa silong. Yan oh. Sisilabasan. Oh, yan, ayan. Patay ka. Namatay. Napatay na. Meron na naman po akong na ano. Yan. Nasa kub nga ni. Pero waray. Kasi may butas po doon. Ayan, butas po yan. Diyan po sila. Wala. Parang nandun sa likod. Umano lang po sila dito. Lumulusot sa butas. Kapon ko pa yan napansin. Tapos pagpasok ko ngayon, marami pong lumilipad-lipad dito. Pinagpapalo ko ng ito po. Halos halos mabuka pa. Kasi yan po yung pinagpapapalo ko. Kasi yung pampalo ng langaw is nandoon sa taas. Natatamad pa akong umakyat doon sa taas. Pero walang linisan doon sa taas dahil kagabi pa nagligpit na ako doon kasi nakapasyal dito si Boss Tipin, si Idmar at saka si Mariel. Kasama nila si Tio. Nagpasyal po sila dito sa bahay na samantala sila Mama Edna, Kayla, may timang is nandun sa Tacloban. Dahil nga, si Boss Tipin pinapasama, tinawagan po siya ni Mama Jane, sabi, pati hindi daw siya umuwi. Ngayon lang ko na magkikita-kita, hindi umuwi. Ang inaalala naman po ni Boss Tipin, pag umuwi siya, mawawalan siya ng trabaho. Dahil na timing naman, yung kasamahan niya sa kanyang trabaho, is natanggal ng dahilan sa ka-absent. Pero si Boss Tipin, sabi niya, matagal na daw po siyang nagpaalam sa opisina nila na uuwi siya sa ganitong buwan at pizza. Okay na po yun, planado na. Tapos marami na pong nagsasabi kay Boss Tipin na pasalubong, binagol, tuba, kung ano-ano po, buron na galing Tacloban. Hindi naman po as in pasalubong, parang order sa kanya. Ang kaso lang guys, yun, sinimantala naman yung kasamahan niya, nag-login pero hindi pumasok. Tapos, pagkasabado, duty niya, hindi rin pumasok. So, parang nabitin si Boss Tipin. Tinanong si Boss Tipin, papabalikin pa ba yung kasama niya? Sabi niya, kasi na parang siya nabitin. Sabi niya, wag na lang yan pabalikin. So ngayon yung kasama niya is parang nagsusuri sa kanya, parang nagpapatulong na makabalik. Hindi na pwedeng bumalik. Kasi hindi naman mabuti yung ginawa niya. Binitin po niya si Boss Tipin. Parang nagdamdam si Boss Tipin sa kasamahan niya. Ano ito? Masusudlan?
hugasan. At saka si Papa Bits, siya na po yung naglaga ng ano. Siya po naglaga ng okra. Uy, di rin man inigin lalagan o duro nga okra. Naglaga po siya ng okra. Dahil malapit na magtanghali, kakain na po siya. Hindi pa siya kumain ng ano, ng kanin. Nagtinapay lang po siya. Tapos, yun, itlog. Scrambled egg. Ha? Ano? Sura! O ano man, kayo bunay malata, adi. Ini nala. Ay, man kita wari man nga di kuan. Di naman tayo makapunta-punta ng labas kasi wala tayong service. Wala naman nagtitindang ulam dito. Guys, magtatanong lang po ako, pwede ba si Papa Bits ng munggos? Kasi gusto niyang kumain ng munggos. Kung pwede sa munggos pero wala yung halo, ano lang. Gigisahin lang. Ganun, walang halong karne. Ano lang. Munggos, tas lagyan ng dahon ng ampalaya. Ganun. Nga gulay ba? Alugbati. Ganun. Yun nga. Tinatanong ko kung pwede po siya kumain ng munggos. Dahil gusto niyang kumain ng munggos. Kahapon pa. Nagsasawa na kasi siya sa ano. Sa okra. Kapon mayroong nag-ano po dito, lako ng okra. Bumili naman tayo. 5 balot. Super init po guys ng panahon. As in super init. Kahapon wala tayong ano, wala tayong upload dahil yung ginawa ko kahapon, nanupi po ako ng mga nilabhan ko. Ubos lahat na tupi ko, tas nailagay ko na sa mga lalagyan. Tapos, nagpili po ako ng labahan dito ni Christian dahil yung mga underwear ng mga bata, hindi pwedeng ihintay sa pagpalundri. Underwear, tas bra ni Chrislyn. Pinili ko kahapon yung mga maliliit, medyas. So, nilabhan ko tas mga uniform. Yan po. Manghapon na ako nag-umpisa. Siguro mga alas 4 na po ako mag-umpisa maglaba hanggang sa alas 5 dumating si Boss Tipin. Bumibisita kay Papa Bits dahil hindi naman daw kuno siya nakapunta ng hospital. Tapos timing naman po si Mariel. Nagpapa-check up din kasi yung paa ni Mariel merong mga namumula-mula. Tas namamaga po yung talampakan niya. Yung parang namamanas ng dahil yun sa sa katatayo sa sa trabaho niya. Parang namanas po siya, tas masakit daw iapak, sabi ni Mariel. Mabuti naman kasi may insurance, libre po lahat pa check up. Sikat pa na hospital kasi yun po yung sa Michomi. Sabi ko sa kanya, wag kang tamad-tamad magpa-check up. I-grab mo dahil naka-insurance ka naman, libre. Yung lang po niya, problema, pamasamasahe sa kanya. Kilang naman yun dahil diretso naman yung biyahe. Sa Liloan po siya nagpa-laboratory, tapos schedule po niya yung sa Chongwa ba yun? Yun ang sabi ni. Kaya ayun, kahapon, dito si Stephen. Tapos pagdating ni Christian, mga alas 5, kamotor naman po si Stephen. Dahil papauwi naman si Mariel, papadating, galing pagpa-check up. So, kinuha niya muna sa kanila. Tapos dinala si Mariel dito. Tapos si Tio. Tsaka si Nikki, hindi sumama dahil naglalaba po siya. Dahil si Nikki na nasakay Boss Tipin.
Siya po yung nagbabantay kay Chio. Na si Idmar naman, nagpunta dito, humabol. Galing sa bukid. Nagpunta po siya dito. Mula nang pabalik-balik si Idmar, Tacloban, Cebu. Mga pangalawang bisis pa lang po niya makapunta dito sa bahay. At pangatlo, yung una-unahan pa, yung ano pa lang, amakan pa lang yung bahay dito ni Jim. Tapos, yung ipangalawa, yung magpagawa dito sa taas si Mama Walin, hindi pa ayos. Nakapunta yun nung makapasya yung isa kong pinsan. Nakapunta dito. Tapos yun, kagabi, katawa po ako kasi tawag po siya ng tawag. Busy ako sa kusina. Nagluluto kasi ako ng ulam para makakain yung mga bata. Tawag po siya ng tawag. Nakasound si Papa Bits. Sabi niya, Mama Dax, Mama Dax. So ko, papasok ako. Hindi naman po nakalak yung gate. Kaso lang, inaano po niya, yung pagbukas niya, patras. Natawa ako. Sabi ko, hindi, itulak mo. Sabi niya, ay gagi. Hindi pa po, hindi nakalak. Pero hindi po siya nakakapasok. Hinahatak niya kasi papalabas. Sabi ko, itulak mo. Natawa na lang po siya sa sarili niya. Tapos sabi niya, akyat ako sa taas ko, sige. Dalhin ko ba yung chinilas ko? Sabi ko, sige, dalhin mo yan. Ay, nako. So, ayun, magtagay-tagay. Nakaubos ng 2 silik. Tanduay silik na nakasali rin tayo. Tapos, umuwi lang sila, mga, parang nag-ano sila, dito na lang na kapasyal dahil hindi nakasama. Tapos, si ano pala, si Idmar, nagsusulo sa kanila dahil umuwi din pala si Taming. Sabi ko, ha? Umuwi si Taming? Sabi ko naman, Dib, sa unang panahon, yung bagong panganak, tapos yung bata mag-1 buwan pa lang, tas hindi pa nabibinyagan sa unang panahon. Hindi daw pwede itawid sa dagat pag hindi pa nabibinyagan. Ngayon, hindi na. Hindi na po yan yung mga pamahiin noon. Yun po yung sa amin. Hindi pwedeng ilakad yung bata, ibiyahe ng malayo, lalong-lalo na kung tatawid sa dagat dahil bawal daw. Masama daw. Iwan ko. Yun daw sabi. Pero ngayon wala na. Wala na po yan. Nabura na po yan mga pamahiin na yan. May gas. Teka muna. Upo na tayo guys. So yun nga, kahapon wala tayong nagawang content dahil pinukusan ko po yung mga tupiin ko. So inilagay-lagay ko na sa sa mga lalagyan. Tas ngayon naman paggising ko, hindi mo na ako pagkatapos kong magtali ng buhok sa mga bata, bumalik muna ako pag higa kasi parang pa lang maaga pa. Tapos si Papa Bits naman is tapos na po siyang mag-walking. Nag-walking na po siya mag-isa. Ang lang po kay Papa Bits, alas 4 pa lang yung gigising po siya ng alas 4 pa lang. Tapos bababa na, naggagatas na po siya. Pag alas 5 yun na po yung paglabas niya na mag-walking na po siya. Parang napupuyat tayo kay Papa Bits. Maga po siyang bumababa. Kasi doon na po siya talaga natutulog sa taas. Tapos, may parcel po ngayon naman. Ang bigat po niya. Tinawagan po ako ng rider. Sabi niya, "Ma, may parcel ka." Kay Jing Astor daw. Ano daw to? Ang bigat. Ang bigat to kung sobra. Naisip ko, baka yung ni Jing doon, treadmill, pinadala dito, pinaparcel. Kaya sabi niya kasi, dalhin daw ko dito yung para yun po yung mapraktisan ni Papa Bits mag-walking. Pagdating ng rider, mahaba at saka bilog. Iwan ko. Tas, ang bigat talaga. As in, ang bigat. Iwan ko, hindi ko pa na si Jing.
Hindi ko pa na chat or natatawagan. Ito po. Ang bigat. Pero ito. May drawing po dito. Parang ano to? Linoleum. Pero ang bigat. Baka kuan ito ang baka sa taas. Para sahig. Tatanungin ko pa ito si Jing kung ano po itong parcel niya dito. Walang bayad. Wala na pong binayaran. Pero binigyan pa rin namin ng tip yung rider tip. Nagpasalamat po siya. Ay, salamat daw ko no dahil libre na daw siya sa pananghalian. So, ganun. Ano ka na? Ano ka na? Lutunan, okra. Ukra na. Ha? Ukra na totoo. Kaya naman timukuan. Wala naman natlutoon di diyarat na. Yang malat adi. Itlog. Ganap si Papa Bits ng mauulam pa na iba. Kasi sabi niya okra na naman. Wala kami ditong ano. Anuhin ako sa labas. Papaglakarin. Maghintay ka kay Christian. Kung uuwi si Christian ngayong tanghali, pero uwi yun. Pero mga alas 12 pa. Wala namang naglalako ng isda. Sana may maglako kahit tamban lang. Siguro pwede naman si Papa Bit sa tamban. O makabili tayo ng ng 1 kilo, 60 or 70. Makagprito or paksiw. Kasi yun ang paborito po niya, paksiw. So yun po guys, yung tinatanong ko kung pwede po si Papa Bits ng munggus. Kasi yung yung nakita ko lang doon sa guide ni Papa Bits sa diet, yung gulay, malunggay, okra, tapos talong, ewan ko ba kung talong, drawing, tas isda. Isda ang mahal naman o yung isda. Ang isda dito mas mahal pa po sa karne. So nung isang araw, yun nga, pinabili ko si Christian 240 na isda, 5 piraso. Tapos sumunod bumili si Christian ng baboy. Timing naman is nandito si si Madam. Sabi ni Madam, pwede naman si Papa Bits ko yung laman lang, wag yung taba. So ginawa ko, pinabili ko si Christian ng sayuti at saka pitsay na gulay. So yun yung isang pirasong karne ng baboy, tas marami po yung gulay. Tas gusto niya ng may sabaw, tas hindi naman siya pwede ng noodles. Hindi na daw siya pwede. So ayan, mas mahirap maghanap ng ipa pauulam. Kasi kung ako lang, kahit fights. Ayun, problema siya kasi lang. Okra, tas itlog na naman. Hindi naman po si Christian ngayon nakakapanulo. Mabuti kung nakakapanulo si Christian at saka nakakahuli ng isda na medyo marami-rami. Nalilibre po ng ng ulam. Dahil yung panunulo hindi rin basta-basta. Tinitingnan po yung araw, oras, at saka pag daw ng buwan. Tumitingin sila sa kalendaryo kung pwede nang manulo or anong araw po maraming mahuhuli na isda. Tumitingin sila sa sa kalendaryo. Natatawa minsan ako, tapos may oras din. Sabi ko, nakikita nyo sa kalendaryo. Yung mga kaibigan ni
Christian na mahilig mamana ng isda or manulo. Yun po, alam nila. So, si Christian is sinasama na lang. Tsamba, kung marami pong nahuhuli, ayun, nakakaulam. Tanghali at gabi. Chinat ko si Christian na bumili po siya ng kahit itong manok muna, papares ni papabit sa okra. So, wala siyang dalang pera. Oh my gosh. Ako naman po is sasabaw ng spicy labuyo beef. Lagyan ko ng itlog. Yan po yung ulam natin. Mag-i-spicy po tayo. Tapos basagan natin ng itlog pero hindi natin wawasakin yung egg yolk. Egg yolk ba yun? Siling labuyo sa tanghaling mainit na panahon. Siling labuyo. Spicy labuyo pala. Inaano ko na lang po yan para diretso pagkululuto. Kasi yung iba, pinapakulo muna yung tubig. Tapos bago ilagay yung noodles. Tapos tatakpan. Iiwanan ng mga 10 minutes. Pero hindi pa ako nakukuntinto. Ako niluluto ko talaga. Sinasabay ko na para pag ng tubig pagkulo. Luto na. So ganun lang yung pagluto. May ulam na natin. Basagan lang natin ng isang itlog. Ganun. Tapos sahayaan lang natin. Para hindi mabasag yung hindi mawasak yung gitna. Wala daw siyang dalang pera, sabi ni Christian. May motor kasi dito isa. Natatakot ko pong gamitin nung punta lang doon sa iskina. Dahil umaandar po siya. Primirang arangkada andar, tas mamamatay. Tas hindi na aandar. Baka po makagtulak po ako. Wala naman mautusan dito. Dahil pumapasok. At walang motor din. At kahit meron, hindi naman din po ako nagmumotor pag magpunta sa sa iskina. Dahil takot po ako sa mga sasakyan. Wala po tayong magagawa dahil alas 12 pa daw uuwi si Christian. Ginugutom na si Papa Bits, kaya ayun. Pinasabaw ko na lang din po siya ng noodles. Sabaw lang, sabaw. Tsaka okra, ayan. Matagal po bang maghintay kay Christian? Ano pa lang yung oras? Alas 11:36. Ato man tubig gagawas, tubigan. Tubigan na gawas. Boboy. Sarpati. Para ito. Iya ito. Pinasabaw ko na lang po siya. Sabi ko sabaw ka lang muna. Wag lang yung noodles. Sabaw lang, sabaw yung sa kanya. So, sabay na naman po kaming kumain. So, ngayon, magkasabay na po kaming kumain. In fairness.
Pero wala siya talagang damit. Ano kulot? Hmm? Ano kulot to? Dozen? Wala pa bumaton si Jing. Sinatan ko si Jing. Pinicturan kung anong parcel yan. Hindi pa kami sinagot. Kung para dito sa bahay or para doon sa Compostela na ano lang po sa nagkamali lang po sa address dito na ipa-deliver. Di ko alam. Dingaster po rin. Tado, kang dingaster. At address. Iya nga rin. Dumating si Sansan. Hindi niya kasi nadala yung baon niya. Kalimutan. So, sadyang hindi dinala dahil walang ulam. So, ayun po guys. Nalaman ko na po kung ano po ito. Floor mat daw, sabi ni Jing, para sa taas. Na meron po daw nagpabigay. So, thank you po kung sino ka man po na nagpaparcel ng floor mat para po sa taas. Baka sabihin na naman dyan na nagparinig na di ko alam kung ano po ito. True Jing po ito. Kay Jing nakapangalan. So may nagpapabigay. So thank you po sa nagbigay kay Jing na para daw ito sa taas. Ang bigat guys, ang bigat. Hindi pa natin to maaakyat kung hindi walang dumating na the boys. Ang bigat. Pero pwede hinay-hinay, itulak natin. Ipa-slide natin dito sa Oh my gosh! Hinay-hinayin na lang natin iakyat. Na-excite po kasi ako pag sabi ni Jing na floor mat. So, titingnan natin. Tapos, dadala lang po ako ng gunting. Titingnan namin ni Papa Bits. Baka sabihin naman dyan, alas na. Nagsasabi, nagdradrama daw kuno ako sa mga viewers. Hindi pa ako nagdradrama. Nagkikwento lang ako sa katotohanan, aray. Yung didi ko napipisat. Yung suso ko guys napipisat. So dahan-dahanin natin iakyat po ito. Kung alam ko lang na para dito talaga ito, pinapaakyat ko na lang sa rider. Kasi siya po yung nagdala siya nagpasok nito. Yung masugid namin na rider. Si Papa Bits nandito na sa taas. Oh! Light pa man ito nga kuan. Suga altar. Nakulat ka pansin. Hindi namin kasi ito inakyat kanina kasi baka kay Jing po ito nagkamali lang po ng pindot ng address si Jing napunta po rito kaya hindi namin binuksan. So chinat ko si Jing, pinicturan kung ano to. Sabi niya rumat daw may nagpabigay para sa taas
So, thank you po kung sino ka man. Ayan, dumating na po yung parcel. Aray, masakit. Masakit sa suso. Malapit na. Malapit na po. Malapit na pong umabot kami sa taas. Pag natumba to, damay-damay na. Oh my God. Ay, gain natin. Pa-slide. Ayan. Ayan. Ay, sa wakas. Naiakyat rin. Naiakyat rin natin. Ayan naman si Papa Beats. Wow! Nandiyan po siya sa Cleopatra. Nagpapahinga. Ayan. Mag-unboxing tayo, guys. Tingnan ko lang po kung ano pong klaseng linoleum. Itingnan po natin. Kasi nagtawag po yung rider sa akin, ma'am. Meron daw parcel si Jing. Ano ko no to? Ba't ang bigat? Hindi ko no kaya ng isang tao. Sabi ko sa kanya, ano yan? Malapad? Or sabi ko malapad? Sabi niya oo. So yung naisip ko yung treadmill ni Jing. Hindi pala. Ayan. Okay, ang bigat talaga, uy. Mabigat. Nakabalot pa siya, may isa pang balot. Ilang ano to? Haba, ilang feet? Sabi ko, baka ito kay Jing, nagkamali lang yung pindot ng ng address, imbis na pa Compostela napunta dito sa Bawok. Kasi ang address ayan. Patagbawo, Jing Astor, Patagbawo, Sibusugod. Tapos may drawing po siya na ganito. Ayan. Akala ko kasi, sabi ko, pang gymnastic po ito ni Jing. Yung ano ba? Yung foam na pinatatarotamblingan na basta pang gymnastic. O sabi ko kay Papa Bits, baka pinapag-gymnastic ka na ni Jing. Tarotambling ka. Tingnan natin, guys. Kabalot pa po siya ng sako. Tingnan natin yung ay sus. Kuan po siya, guys. Gray. Gray po yung color niya. Ayan. Nakaano pa sa karton. Gray po yung color. Ayan, gray. Talagang nakaano pa siya, nakarolyo. Nakarolyo pa siya sa ito. Tinatanong ko si Papa Bits kung maglalagay tayo. Tingnan natin kung hanggang saan aabot ito. Kasi dito sa kwarto nila Chrislyn, meron namang floor mat. Binilhan kasi ni Mama Wali. Aray yung balakang ko. Meron naman po dito floor mat. Ayan. Naka floor mat na po.
Binilhan po ito ni Mama Walin nung pag-uwi. Yan. Alin? Wow. Sabi ni Papa Bit sa kwarto daw pula. Doon sa kwarto. Baka dito yan. Kung saan po aabot. So, gagawin natin, magwawalis tayo, lilinisan natin para po makagkabit po kami ng floor mat. Itaratry po namin. Tulungan mo ako. Huwag kang magtuturo. Metros. Pinapakuha yung metros. So, bababa muna ako, guys. Unang latag, guys. Banda pa lang rito. Tas, ayan. Meron pa. Tas, nandoon pa. Siguro, lalatagan po ng floor mat dito sa, dito sa pinaka sala. Tingnan natin po, guys, kung saan, hanggang saan naabot po yung pa-floor mat natin. Thank you po. So, kung umulan man, mababasa dito, pwede na nating punasan ng basahan or pwede na nating imap. Hindi na mababasa yung sahig. Latag number 2. Ayan. Naano na po dito banda. Nalagyan na po ng floor mat. So, pupunta kami doon. Ipapabits. Yung banda doon hindi pa. Titingnan po namin kung may sobra. Tapos yung pawis na natin is ayan, nananagaktak. Pero mano pa naman yung floor mat. Siguro malalagyan lahat. Kasi nandito pa pa. Marami pa. Dito yung inuna namin. Dito po yung inuna namin ni Papa Bits. Nasabi ko nga, nag-uutos ako kay Papa Bits, mas marami pa po siyang utos sa akin kaysa utos ko sa kanya. Sige na lang, basta matapos lang po kami. Tapos pagdating ng mga bata, lalong-lalo na si Sia, dito mag-i-skit. Magro-roller skit. Pwede na pong higaan. Tapos mag-o-order si Mama Walin ng TV. Dito po namin ilalagay. Jaran! Ipinorma na po dyan yung soundbox niya. Yung soundbox niya na po na natalo yung speaker namin sa tunog. So, ayan guys, natapos din po kami ni Papa Bits maglagay ng floor mat. So, na lagyan lahat dito. Dito sa tiris. Yung sobra po is ito na lang. Ito na lang yung sobra. Ito. Lalagay naman ni Papa Bits dito sa ibabaw ng speaker niya. So, bali, yung hindi nalagyan, yung kwarto. Yung kwarto na isa siguro mga 4 na metros. 4, 5. Dito. Pahaba. Diyan, pahaba. Yan lang po yung hindi nalagyan, pati yung isang kwarto dito. Tas diyan. So, bali dito yung nalagyan. Nalagyan na lahat sa tiris. Yung space lang po dito yung wala. Ayan. Siguro mga 1 metros po dyan. Yan. Thank you po sa nagbigay ng floor mat kay Jing. Dyan po. Makintab po siya. Makintab. Hanggang dito. Yan. Saktong-sakto lang. Yan. Dyan. So, bali yung dito lang talaga sa
sa kwarto. Pero kay doble. Malapad dito, malapad, tsaka mahaba. Thank you po! Maghahapon na guys. Hapon na talaga, alas 2:27 na po yung oras. Gawin ni Papa Bits, maglalagay po siya ng scotch tape, yung mga dinugtungan na para hindi po kung umulan man hindi papasukan ng tubig. Halimbawa, ganito dyan, lalagyan ni Papa Bits ng scotch tape. Tapos yung dito po, dito. Ayan na po. Nakakahingal guys. Nahuhubo yung natin. Nahuhubo na yung pajama natin dahil maluwag na pong yung garter guys. Nahubuan na po tayo sa kagagapang-gapang. So ngayon, yung gagawin natin, i-arrange po natin yung misa. Ang lang po nito, yung mga bata, hatak ng upuan, misa, ayan. Purma nito. Kasi pag ganitong oras guys, mainit naman dito. Hindi natin maiwasan na hindi ilipat-lipat yung upuan, misa. Pero okay lang yung ililipat-lipat kung ako yung maglilipat. Dahil ako po yung binubuhat ko. Hindi ko ngayon mo po Adto ba? Hindi mahanap ni Papa Bits yung karugtong. Ganyan. Kasi mainit pa dito. Kailangan natin silog. Parang nahilo ako guys. Nahilo ako saka nabunggo yung puwit ni Papa Bits. Aray. Dito kasi yung isa. Naglalagay na si Papa Bits. Lingkod para diri ka matuwad. Oh, upuan niya. Oh my gosh. Hirap maging Mama Dax. Oh, naibalik na natin yung forma ng sopa at saka upuan. Kasi dito nga, sabi ko nga, uulitin ko,
Mahangin po dito banda. Tingnan nyo naman. Yan. Presko. Dito presko lang kung gabi na. So, ayan po guys. For today's video, bye-bye muna. Thank you for watching po. God bless us all. Shout out po sa nagbigay po ng floor mat. Ayan na po. Thank you kay Jing din. Through Jing Astor Parcel. Bye-bye.